Huminga ng malalim si Catherine habang tinitingnan ang refleksyon sa salamin. Kahit anong gawin niyang pagdadayet ay hindi talaga siya pumapayat. Ano bang dapat niyang gawin? Bumuntong hininga siya, tsaka lumabas ng kaniyang silid at nagtungo sa salas para hintayin si Jonard, ang anak na lalaki ng kaibigan ng kaniyang magulang na sina Ginoong June William at Liana William. Matagal nang magkakaibigan ng mga ito. Minsan na niyang nakita si Jonard sa birthday party ni Ginoong June noong nakaraang linggo. Hindi kasi siya yung babaeng mahilig sa party, kaya isang beses lang niyang nakita si Jonard. Ngunit sa isang beses na yon ay nagkaroon na siya ng paghanga rito. Hindi niya may tatanggi ang kagapuhang taglay ni Jonard, kaya siya humanga rito at pinilit ang sarili na mag-diet para magkagusto ito sa kanya na hindi naman nangyayari. Paano siya magugustuhan ni Jonard kung mataba siya? Nang makarating siya sa salas, ay saktong may nag-doorbell. Mukhang sila na iyon. Sandali, ako na magbubukas ng gate. Wika ng kanyang ama at lumabas na ng bahay. Siya naman ay tumabi sa kaniyang ina. Ano po ang sadya nila rito, ma? Tanong niya. Kasi anak. Naputol na ang iba pang sasabihin ng kanyang ina nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit. Napatingin sila sa pintuan nang pumasok ang tatlong kalalakihan na walang iba kundi si Ginoong June, ang kanyang ama, at si Jonard na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo na nang magtama ang kanilang mga mata. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kayang tagalan ng pagtitig rito. Nang tuloy na silang makapasok, ay umupo ang mag-ama sa sofa na nasa tapat nila at tumabi naman ang kanyang ama sa kaniyang ina. Magandang umaga, Sir June. Bati niya sa matanda. Bumaling siya kay Jonard na matama lamang nakatitig sa kaniya. Walang ekspresyon ang mukha nito. Magandang umaga, Jonard. Bati niya. Magiliw itong ngumiti at tinugon ang bati niya. Binalingan niya ang kaniyang ama at nagtatanong ang mga matang tinitigan ito. Tumikim ito at ang sumunod na sinabi nito ang nagpawindang sa kaniya. Anak, balak namin na maikasal kayo ni Jonard sa lalong madaling panahon. Anunsyo ng kaniyang ama. Tiningnan niya ang kanyang ina na maging si Jonard at June pero seryoso ang mga ito. I want you to be my wife, Catherine. Sabi ni Jonard. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay nasa alapaap siya dahil sa sinabing iyon ni Jonard. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Bakit pa siya magpapakipot? Ito na nga ang nag-aalok sa kanya ng kasal. I want you to be my husband also. Aniya na ikinangiti ng kanilang mga magulang. Mukhang wala na tayong magiging problema, balae. Wika ni John sa kaniyang ama. Ngumiti si Charles na ama niya. Kaya nga, sagot nito. Pinag-uusapan na nila kung kailan ang kasal. Bale, sa West lang yon para mabilis ang proseso. Ngunit napagkasundoan na kikilalanin muna nila Catherine at Jonard ang isa't isa para hindi na sila manibago kapag kasal na sila. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na ang mag-ama. Kinuha rin ni Jonard ang cellphone number niya. Hindi niya maiwasang kiligin ng mga sandaling iyon. Ganito pala ang pakiramdam kapag napapansin ka ng crush mo at hindi lamang iyon, magiging kabiyak niya rin ito. Kinaumagahan ay nagtungo si Catherine sa condominium ng kaibigang si Lauren. Nakaupo siya ngayon sa sofa at hiniintay ang kaibigan na matapos sa pagprepara ng merienda nila. Nang bumalik ito ay may dala ng plato at may lamang hamburger. Bigla siyang naglaway nang makita kung gaano kasarap iyon. Isa kasi itong chef, kaya tiyak na masarap iyon. Inilapag nito ang plato sa center table at tinabihan siya sa sofa. Kinuha nito ang hamburger na para rito. Oh, wag mong sabihin hindi mo kakainin yan. Luto ko yan, bes. Pagmamaktol ng kaibigan. Sa totoo lang, natutokso siya lalo at paborito niyang hamburger.
Pero kailangan niyang magpigil dahil on diet siya ngayon. Malungkot niyang tiningnan ng kaibigan. Sorry bes, pero on diet ako ngayon eh. Pagtatapat niya. Tiningnan siya nito na parang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Ngayon lang kita nakitang conscious sa sarili mo. Nagtataka nitong sabi. Huminga siya ng malalim at ikonento rito ang dahilan kung bakit siya nagkakaganoon at maging ang arranged marriage sa kanila ni Jonard. Pumayag ka? Na hindi ka sigurado kung may gusto rin siya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. Gusto ko siya eh. Kaya pumayag nga ako. Ayaw ko rin namang ma-disappoint si na dad. Malungkot niyang sabi. Sa totoo lang, iniisip rin niya kung tama ba na magpakasal siya kay Jonard. Gayong siguradong hindi naman siya nito gusto. Sino ba naman ang magkakagusto sa kanya? Bulag lang ang magkakagusto sa kanya. Napapailing na lamang si Loren. Pag-isipan mong mabuti, Kat. Hindi biro ang susuong sa buhay may asawa. Lalo't walang pag-ibig na namamagitan sa inyo. Baka may dahilan kung bakit siya gustong magpakasal sa'yo. Pwedeng sa negosyo. Wika nito. Naisip na rin naman niya iyon pero naniniwala siya na darating ang panahon na mapapaibig niya ito. Tinitigan niya ang kaibigan. Gagawin ko ang lahat mapaibig ko lang siya. Alam kong darating din ang araw na mamahalin niya ako. Determinado niyang sabi. Bumuntong hininga si Loren. Ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng karamay, narito lamang ako at handa kang damayan. Sinsero nitong sabi. Ngumiti siya. Kahit papaano, maswerte siya dahil may kaibigan siyang kagaya nito. Gabi iyon at nakahiga si Catherine sa kaniyang kama at nakatitig sa kisame habang iniisip ang mga sinabi ni Loren. Paano nga ba kung hindi siya magawang ibigin ni Jonard? Ipinilig niya ang ulo at inisip ang positibo at hindi ang negatibo. Darating ang tamang panahon na mamahalin niya ako. Gagawin ko ang lahat. Mapaibig ko lamang siya. Determinado niyang sabi sa sarili. Huminga siya ng malalim dahil pakiramdam niya ay sumakit ang ulo niya. Ipipikit na sana niya ang mga mata nang biglang tumunog ang cellphone niya na nakalagay sa bedside table. Inabot niya yon at tiningnan ng caller. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang numero iyon ni Jonard. Kaagad niya iyong sinagot. Hello? Kinakabahan niyang bati sa nasa kabilang linya. Tumikhim muna ito. Good evening, Catherine. Bati nito sa kanya. Gusto niyang kutusan ng sarili dahil hindi niya pala ito nabati dahil sa sobrang excitement. Good evening din. Bakit ka nga pala napatawag? Tanong niya sa mahinhing boses. Gusto sana kitang anyayahan na mananghalian bukas. I mean, lunch date. Pwede ba? Wala ka bang gagawin bukas? Oo naman. Pwede ako bukas. Wala akong gagawin. Bulalas niya dahil sa sobrang excitement. Napakagatlabi siya dahil sa hiyang nararamdaman. Para siyang teenager na excited na makita ang crush. Sorry na-excite lang ako na makilala ka. Pagdadahilan niya. Natawa si Jonard. Napakasarap pakinggan ang tawa nito. Ganon ba talaga kapag in love? Lahat ng bagay sa kanya ay maganda para sa'yo. Ayos lang. So bukas, magkita tayo? I will message you the time or maybe sunduin na lang kita. Okay ba sa'yo yon? Tanong nito. Tumangot-tango siya na para bang nasa harapang kausap. Sure, iintayin kita. Sambit niya. Good night, Catherine. Sleep well. Paalam nito. Good night then. See you tomorrow. Aniya at pinatay na ang tawag. Nang maibaba ang cellphone ay humiga siya sa kama at nagpagulong-gulong dahil sa kilig na nararamdaman. Akalain mo yon? Niyaya siyang mag-date ni Jonard? Sisiguraduhin niyang bukas na magiging maganda siya. Pero bigla ding nang hina ng maalala na mataba siya. Napatingin siya sa sarili. Bakit ba kasi ang taba ako?
Aniya. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa kung paano niya mababago ang sarili. Dumating ang araw na pinakaiintay ni Catherine. Nag-text sa kanya si Jonard na susunduin siya ng alas 11 ng umaga. Kaya heto siya ngayon, alas 10 pa lang ay tumitingin na ng damit na susuotin para mamaya. Ang dami na niyang damit na nailabas pero wala siyang mapili. Pabagsak siyang naupo sa kama. Nang makapagpahinga, namili ulit siya at nang may mapili, pumasok na siya sa banyo para maligo. Nang matapos ay nagbihis na siya. Nakasuot siya ng dress na hanggang taas ng hita ang haba, kaya litaw ang matataba niyang hita. Nag-ayos siya ng sarili at sinigurong maganda talaga siya. Nakarinig siya ng ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Tumayo siya at nagpunta sa bintana para silipin kung sino yon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makitang bumaba sa mamahaling sports car si Jonard na kaagad namang sinalubong ng kanyang magulang. Napasandal siya sa dingding nang mag-angat ito ng tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. Kinuha niya ang handbag na nasa kama at lumabas ng kwarto at tinungo ang salas. Naabutan niyang nag-uusap ang kaniyang ama at si Jonard. Nang makita siya ay ngumiti si Jonard pero pansin niyang parang pilit lamang iyon. Tumayo ito tsaka binalingan ang kaniyang ina at ama. Mauna na po kami ni Catherine, tito at tita. Anito tsaka nilapitan siya. Let's go. Anyaya nito. Pinauna siya nitong maglakad at nang matapat na sila sa kanyang magulang ay sinabihan sila na mag-enjoy sa date nila. Si Jonard na rin ang nagbukas ng pinto ng sports car sa kanya. Walang nag-imikan sa kanila habang nasa daan patungo sa restaurant kung saan sila magdi-date. Hanggang sa marating nilang restaurant ay hindi ito nagsasalita. Gusto niya tuloy isipin na napilitan lamang ito dala ng gusto ng magulang nila na mag-date sila. Iwinaksi niya iyon at sinabi sa sarili na baka wala ito sa mood makipag-usap. Nang maipark ang sasakyan ay pinagbuksan siya nito ng pintuan ng passenger seat. Matapos magpasalamat ay iginiya siya nito papasok sa loob. Natigilan siya nang makitang walang katao-tao pagpasok nila. Nilingon niya ang kasama na abala sa cellphone nito. Hindi niya tuloy maiwasang masaktan dahil hindi nakatuon ang atensyon nito sa kanya. Isinantabi na lamang niya iyon at inisip na baka may importanteng ka-text. Bakit tayong dalawa lang? Tanong niya nang tuluyan na silang makapasok sa loob. Itinigil nito kung ano man ang ginagawa sa cellphone at ibinulo sa iyon tsaka siya tiningnan. Nirentahan ko ang buong restaurant para sa date natin. Para walang hassle. Sabi nito at nangiti. Parang may humaplo sa puso niya dahil sa sweetness nito. Ngunit biglang may tanong na sumagot sa kaniyang isipan. Paano kung nirentahan nito ang buong restaurant? Dahil baka nahihiya ito na makita ng iba na may kasama itong isang matabang babae na kagaya niya. Huminga siya ng malalim para kahit papaano maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Pilit niyang isinisiksik sa isip ang unang dahilan na naisip niya kung bakit nito nirentahan ang restaurant. Ayaw niyang masira ang araw niya. Thank you, tugon niya. Tipid lamang itong ngumiti at iginiya siya patungo sa pandalawahang mesa na nasa gitna. Pinaghila siya nito ng upuan. Salamat, wika niya. Tumango lamang ito at naupo na sa harap niyang upuan. Tinawag nito ang waiter at kinuha ang menu, tsaka ibinigay sa kaniya ang isa. Order ka na, pero okay lang ba na wag masyadong marami? Yung sakto lang. Napakagatlabi siya. Pakiramdam niya na insulto siya sa sinabi nito. Oo, matakaw siya, pero kapag ganitong may mga taong nakapaligid sa kaniya, ay disente siya pagdating sa pagkain. Tumango na lamang siya. Sa bagay, hindi pa naman siya ganoong kilala ng binata at saka maayos naman ang pagkakasabi nito. Nang makuha ng waiter ang order nila, ay umalis na ito. Nagkausap kami ni Dad. Ang sabi,
Sa susunod na linggo na daw tayo ikakasal. Sa kumpare niya na isang judge ang magkakasal sa atin. Panimula nito. Tumangutango siya. Heto na. Tatanungin niya na ang bagay na nagpapagulo sa kaniyang isipan. Bakit mo ko gustong pakasalan? Tanong niya. Tinitigan siya nito. Of course, because of business. Hindi naman kita kilala para pakasalan kita agad ng walang dahilan, di ba? Pero sabi naman nila, natututunan mahalin ng isang tao na hindi imposibleng maramdaman ko yun sa'yo. Pero kung gusto mong umatras ka na habang maaga pa. Anito, nanlaki ang mga mata niya. No, hindi ako aatras. Ginagawa ko ito para kay Dad para sa pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Pero gaya nga ng sabi mo, natututunan ng magmahal, kaya walang dahilan para umatras ako. Aniya, ayaw niyang sabihin na gusto niya rin ito at baka mapahiya lamang siya. Tumango-tango ito. At least, may rason tayo, kaya walang napipilitan sa atin. Wika nito, sabay tingin sa kanyang braso at kitang-kita niyang pagkunot ng noo nito. Ilang sandali lamang ay dumating na ang order nila. Habang kumakain sila, ay biglang nagsalita si Jonard. May suggestion sana ako sa'yo. Wika nito na naging dahilan para mapatingin siya rito. Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan, lalo na nang makita niya kung paano siya nito titigan. Ano yon? Tanong niya. Pwede ka bang mag-diet? Tanong nito na ikinatigil niya. Sinasabi na nga ba na magiging problema nito ang pagiging mataba niya? Baka ito rin siguro talagang dahilan kung bakit nirent nito ang buong restaurant para walang makakita na idinidate siya nito. Sa bagay, ano bang aasahan niya? Alam niyang hindi siya nito matatanggap. Wait, subukan mo lang naman, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Suhestyon nito at ngumiti. Kita nito siguro ang lungkot sa mga mata niya. Ngumiti siya. Salamat. Sa totoo lang, sinusubukan ko naman pero nahihirapan talaga ako, lalo kapag nakakita ko ng masarap na pagkain. Hindi ko maiwasan, pero susubukan ko. Tugon niya at tipid na ngumiti tsaka muling itinuon ang atensyon sa pagkain para hindi nito mapansin ang sakit na nakarehistro sa kaniyang muka. Ilang araw pang dumaan at lagi siyang binibisita ni Jonard sa bahay at doon na sila kumakain. Naging palagay ang loob nila sa isa't isa at mas nakilala pa ang isa't isa. Yun nga lang, ni minsan hindi ito nagtangkang hawakan man lang ang kaniyang kamay o akbayan man lang siya. Nasasaktan siya syempre, lalo at ikakasal na sila sa susunod na 2 araw. Iniisip na lang niya na baka nahihiya pa ito o naiilang sa kaniya. Dumating ang araw ng kanilang kasal. At heto siya ngayon, nakaharap na naman sa salamin at tinitingnan ang kanyang kabuuan. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang kanyang narinig. Bumukas iyon at pumasok ang kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, anak. Handa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ngumiti siya ng pilit. Opo, handa na po ako. Sagot niya. Handa na nga ba talaga siya o handa lang siya dahil may pagtingin siya kay Jonard at dahil din sa kagustuhan ng kanyang magulang? Lumapit ang kanyang ina at inakbayan siya, tsaka tiningnan siya sa salamin. Bakit parang malungkot ka? Anak, kung ayaw mo naman pwede kang umatras. Naiintindihan namin iyon. Ipapaliwanag na lang namin kay Tito Jun mo. Paliwanag nito. Umiling siya at pinilit na ngumiti ng tunay. Okay lang po, Mom. Siguro, nalulungkot lang ako dahil hindi ko na kayo makakasama. Siyempre, titira na ako sa bahay ni Jonard. Mamimiss ko po kayo. Madamdamin niyang pahayag. Lumamlam naman ang mata ng kanyang ina at niyakap siya. Ang anak ko talaga. Bibisita naman kami sa inyo kapag may oras kami ng dad mo. At saka, mabait si Jonard at tiyak na magiging mabuti siyang asawa sa'yo.
Anito at hinalikan siya sa noo. Tsaka siya niyayang magtungo na sa baba dahil naroon na raw si Judge Marquez dahil ito ang magkakasal sa kanila. Sa katunayan, hindi niya maiwasang ma-excite dahil magiging asawa na niya si Jonard William at ang isiping bubuo sila ng pamilya. Matapos pumirma ay nagpalakpakan ng mga naroon. Pili lamang ang pumunta. 2 ninong at ninang, 2 kamag-anak ni Jonard at kaniyang mga magulang at magulang ni Jonard, at ang nag-iisang kapatid na babae ng kaniyang ina. Binati sila ng mga ito ng congratulations at pagkatapos ay nagtungo na sila sa venue, sa isang restaurant na nirentahan nila. Masaya ang bawat isa ng mga sandaling iyon at ganun din si Catherine. Ipinangako niya na pagsisilbihan niya ang asawa ng buo niyang makakaya at aasikasuhin ang mga magiging anak nila. Ang ganda ng bahay mo, puri ni Catherine nang makapasok siya sa bahay na pagmamayari ni Jonard. Ipinapasok ng 2 lalaki ang kaniyang mga gamit. Tiningnan niya ang asawa. Nang mahuli niya itong nakatitig sa kanya ay hindi niya maiwasang kiligin. Oo, pero may mga rules ako dito sa bahay. Wika nito sa madiin na boses. Tumango-tango siya. Sa bagay, need talaga ng rules sa isang pamilya para na rin sa ikabubuti nila. Ano yun? Tanong niya. Iginiya siya nito patungo sa sofa at sinabing intayin na makaalis ang 2 lalaki bago nito sabihin ng rules. Nang makaalis ang mga ito matapos ibigay ang sahod ng mga ito ay hinarap siya ni Jonard. Sabihin na natin na lagi tayong magkasama bago tayo ikinasal, pero hindi iyon sapat na dahilan para magkagusto ako sa'yo. Panimula nito. Nakaramdam siya ng sakit pero naiintindihan naman niya ito. It takes time para magustuhan siya nito. May rules akong ginawa bago tayo ikinasal at pipirmahan natin yun para tanda na nagkasundo tayo sa rules na yon. Naiintindihan mo ba? Tanong nito. Tumango na lang siya dahil wala naman siyang pagpipilian. Nagpaalam ito na pupunta sa study room nito dahil naroon daw ang rules na ginawa nito. Pagbalik nito ay may dala itong folder at ibinigay sa kanya ang laman nun at inisa-isang basahin ang mga nakasulat. Napakagatlabi siya nang mabasa ang isang rules na hindi niya nagustuhan. Bakit bawal tayong magtabi? Jonard, mag-asawa tayo. Pinutol na nito ang iba niyang sasabihin. Yes, alam ko. Gaya nga ng sinabi ko, hindi kita basta-basta magugustuhan. Lalo at ipinagkasundo lamang tayo. At saka pwedeng magbago yan kapag naramdaman ko na gusto na kita. At kapag naramdaman ko na handa na akong gawin ang bagay na yun sa'yo. Seryoso nitong sabi. Parang may pumiga sa puso niya ng mga sandaling iyon. Pero wala siyang choice dahil noong una pa lang ay alam niyang hindi siya nito gusto. Tumango-tango na lamang siya dahil naiintindihan naman niya ito. Bawal din ang pumasok sa kwarto nito para linisan niya at bawal silang umalis ng magkasama. Sa papel lang tayo mag-asawa, Catherine. Sinabi ko na sa'yo noon kung gusto mong umatras pero hindi mo ginawa. Gaya ng sabi ko, pinakasalan kita dahil sa negosyo. May gagawin lang ako. Pirmahan mo na yan at ipagluto mo na ako ng makakain. Utos nito, tsaka tumayo na at lumabas ng bahay. 1 linggo na silang kasal ni Jonard at talagang ipinapakita ni Catherine sa asawa na pwede siya nitong magustuhan. Pinagdadayet din siya nito pero kapag wala ito ay hindi niya maiwasang kumain lalo at mabilis siyang magutom. Gustuhin man niya pero hindi niya magawa. Nagluluto siya ng sinangag ng umagang yon dahil paborito iyon ni Jonard. Nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit, lumingon siya at nakita ang asawa na papalapit. Naka-coat and tie na rin ito. Good morning, masigla niyang bate. Tumango lamang ito na labis niyang ikinadismaya pero hinayaan na lang niya iyon. Inisip na baka hindi maganda ang gising nito. Kagad niyang pinaghanda ng agahan ng kanyang asawa at talagang asikasong-asikaso niya ito. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, aniya at tumayo sa gilid nito. Tiningnan siya nito.
Sabay na tayong kumain. Paanyaya nito. Nadagli naman niyang sinunod. Umupo siya sa katapat nitong upuan at nagsimula ng magsandok para sa kanila. Kunti lamang ang kinuha niya dahil baka magalit si Jonard. Tiningnan nito ang plato niya at saka dumako iyon sa kaniyang muka. Good. Dapat within a month, mabawasan ang timbang mo. Wika nito at muling itinuon ang atensyon sa kinakain. Napakagatlabi siya. Paano kung hindi siya pumayat? Anong gagawin nito? Sa totoo lang, naramdaman niya sa sarili na mahal na niya ito. Dahil kahit hindi sila magkatabing matulog ay kailanman, ay hindi siya nito pinagalitan o pinagbuhatan ng kamay kapag may pagkakamali siya. Nakaka-turn on iyon. Ngumiti na lamang siya. Pagkatapos nitong kumain ay nagpaalam na ito na papasok na sa trabaho. Nagsabi rin ito na baka gabihin ito ng uwi dahil madami raw itong aasikasuhin. Huwag na daw siyang intayin dahil baka sa labas na daw ito kumain. Inatupag niya ang sarili sa mga gawaing bahay. Sumapit ang gabi at napagpasyan niyang manood muna ng TV habang iniintay ang pag-uwi ni Jonard. Tapos na rin siyang maghapunan. Biglang tumunog ang cellphone niya na nasa center table. Kaagad niya yung kinuha at si Lauren ang tumatawag. Sinagot niya iyon. Bes, bakit? Bungad na tanong niya rito. Hindi ka maniniwala sa nakita ko. Sigaw nito na parang natataranta. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang nakita mo? Ihanda mo na ang puso mo sa maririnig at malalaman mo. Si Jonard, may kasamang babae sa restaurant. Papasok kami ni Kian kanina. Nang mahagip ng tingin ko ang isang lalaki. Na si Jonard pala. May kasama siyang babae. Kaya ang ginawa ko, hinila ko si Kian at lumabas agad kami ng restaurant. Pagkukwento nito. Natigilan siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o iisipin. Hindi. Baka kilala niya lang yon o hindi kaya ay kamag-anak. Baka kilala niya lang, Lauren. Pagtatanggol niya sa asawa, huminga ito ng malalim. Magkakilala ba yun? Ang sweet nila sa isa't isa. Catherine, ipinagkasundo lamang kayo, kaya hindi nakakapagtaka na maghanap siya ng iba, lalo at hindi kanya gusto. Hindi ba yun naman ang sabi mo? Tanong nito. Napalunok siya at nanikip ang dibdib niya na may posibilidad na totoo ang sinasabi nito. Napangiti na lang siya ng mapait. Sa bagay, nakuha na naman ito ang gusto, kaya ayos lang rito na maghanap ng iba at lokohin siya. Catherine! Sigaw ng kaibigan sa kabilang linya. Oh, bakit? Tanong niya. Ang lalim ng iniisip mo. Kung hindi ka niya kayang mahalin, makipaghiwalay ka na. Kaysa ganyan na niloloko ka lang niya. Oo, arranged marriage kayo. Pero hindi yung dahilan para lokohin ka niya. Payo nito. Natapos ng tawag pero lutang ang isip ni Catherine. Hanggang sa nakarinig siya ng ugong ng sasakyan. Nang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Jonard ay hindi alam ni Catherine kung ano ang gagawin. Tatanungin ba niya ito o hahayaan na lang niya? At baka ito pa ang maging dahilan para mag-away sila. Kaya minabuti na lang niyang manahimik. Tumayo siya at sinalubong ito. Good evening. Bati niya at kaagad na tinulungan na tanggalin ang suot nitong coat. Nang matapos ay nagtungo na ito sa hagdan at umakyat na hindi man lang siya binabati. Sumunod na rin siya rito at nagtungo sa sariling silid at nahiga sa kama. Hindi niya namalaya na pumatak na pala ang luha niya ng mga sandaling iyon dahil sa sakit na nararamdaman. Susuko na ba ako o lalaban pa? Tanong niya sa sarili habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kaniyang mga mata. 3 araw ang lumipas mula nang malaman iyon ni Catherine, pero hinayaan na lang niya. Kapag siya mismo ang nakakita na may ginagawang hindi maganda si Jonard, ay talagang magagalit na siya o hindi kaya ay tumawag ulit ang kaibigan at sabihing may kasama itong iba. Oo, alam niya na hindi siya nito mahal pero huwag siya nitong gawing tanga dahil kasal pa rin sila. Hanggang sa isang araw, habang nagwawalis siya sa bakuran, ay biglang may nag-doorbell.
Lumapit siya roon at pinagbuksan ng gate ang isang maputi, balingkinitan at magandang babae. Napakunot noo siya. Isa ba ito sa mga kamag-anak ni Jonard? Ngumiti siya sa babae. Yes? Sino sila? Tanong niya. Tinaasan siya nito ng kilay. So, ikaw yung asawa ni Jonard? Iyong pinakasalan niya sa papel lamang? Pangiinsulto nito. Hindi niya maiwasang maini sa sinabi nito. Kapag siya naasar ay talagang gagamitin niya ang malaki niyang katawan dito. Naghalukip-kip siya. Wait lang, miss. Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? Masungit niyang tanong. Tumawa ng malakas ang babae. Ako lang naman ang girlfriend ni Jonard, ang babaeng mahal niya. Wika nito at nagtuloy-tuloy nang pumasok sa loob. May kukunin lang ako. Maldita nitong sabi. Wala na siyang sinayang na sandali. Hinawakan niya ito sa kamay at pinihit paharap sa kanya. Aray! Ano ba? Pagrereklamo nito, pinaningkitan niya ito ng mga mata. Anong karapatan mo na pumasok sa pamamahay namin? Oo, sa papel lang kami mag-asawa. Pero asawa niya pa rin ako at wala kang karapatan na tumapak rito. Sigaw niya sa babae. Magsasalita sana ito nang itulak niya ito na naging dahilan para mapaupo ito sa semento. Kayang-kaya kita, miss. Kaya umalis ka na kung ayaw mong manakit ang katawan mo. Pagbabanta niya rito, tumayo ito at pinagpag ang sarili. Mabuti na lang at naka-flat shoes ito. Malalaman ito ni Jonard at sisiguraduhin ko na ako ang kakampihan niya. Tumawa ito. Bakit naman niya kakampihan ng isang baboy na kagaya mo? Tumalikod na ito at lumabas ng gate tsaka pumasok sa sasakyan nito. Nang makalis ito ay hindi niya maiwasang mapahikbi. Totoo nga ang sinabi ng kanyang kaibigan. Kung maibabalik lang niya lahat. Sana hindi na siya nagpakasal kay Jonard. Nagpadala siya sa kanyang emosyon. Patakbo siyang pumasok sa bahay at nagtungo sa kanyang silid at doon iniyak lahat ng sama ng loob, sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Nakapagdesisyon na siya. Makikipaghiwalay na siya kay Jonard. Oo, kasal sila pero hindi iyon dahilan para lokohin siya nito. Gabi na. Habang iniintay ni Catherine ang pag-uwi ni Jonard ay nag-impake na siya. Hindi niya maiwasang mapatulo ang luha dahil sa sakit na nararamdaman. Akala niya matututunan siyang mahalin ni Jonard pero nagkamali siya. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang siya nagpakasal. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Nakarinig siya ng ugong ng sasakyan. Marahil si Jonard na iyon. Isinara na niya ang traveling bag na siyang pinaglalagyan niya ng kanyang damit ng unang araw nila bilang mag-asawa ni Jonard. Hinila niya iyon palabas ng kwarto. Natigilan siya nang makitang papasok si Jonard. Maging ito rin ay natigilan rin nang makita siyang pababa at may hilang traveling bag. Bumaba ang mga mata nito sa traveling bag na hila-hila niya. So, lalayas ka? Tanong nito na hindi man lang mahimigan sa boses nito ang guilt dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Bumaba muna siya ng hagdan bago ito hinarap. Oo, alam ko na hindi akong tipo mong babae dahil mataba ako. Pero sana, kung lolokohin mo lang ako, mas maganda nang maghiwalay na lang tayo. Kung balak mo lang pala akong lokohin, hindi sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Maintindihan ko pa yon, kaysa yung ganito. Aniya na medyo napatas ang boses dahil sa galit na nararamdaman. Hindi rin niya maiwasang mapaluha dahil hindi siya sanay magalit. Sino ang hindi magagalit? Niloko siya nito. Oo, mataba siya pero may dignidad siyang pinanghahawakan. Nanangkit ang mga mata nito. Alam mo, ang dami mong satsat. Nung una pa lang alam mo na pinagkasundo lang tayo. Kaya dapat alam mo na kung anong kahihinat na ng setup na ito. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka. Ang dami mo pang kadramahan sa buhay. Balik sigaw nito sa kanya na nagpadagdag sa sakit na nararamdaman niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na lang sana ako nagpakasal sa'yo. Sigaw niya pa,
para kahit papaano maibsan ng sakit na nararamdaman. Tumawa ito ng malakas at napangisi. Sa tingin mo ba gusto kong magpakasal sa'yo? Siyempre hindi. Pinakasalan lang kita dahil gusto kong makuha ang kumpanya. Sa tingin mo magugustuhan kita? No! Never kitang magugustuhan dahil napakataba mo! Sigaw nito. Sinampal niya ito ng ubod ng lakas. Akmang pagbubuhatan siya nito ng kamay nang tingnan niya ito ng masama. Subukan mo! Hindi ako mangingimi na kasuhan ka! Gigil niyang sabi, tsaka dali-daling umalis sa harapan nito at lumabas ng bahay. Muli, tumulo na naman ang luha niya, pero makakaya niya ito. Ito ang napapala ng pagdidesisyon ng padalos-dalos, kung may babalik lang niya sana ang nakaraan. Pagdating ni Catherine sa kanilang bahay, ay agad niyang pinindot ang doorbell. Mabuti na lang at may sarili siyang sasakyan na naroon sa bahay ni Jonard, kaya hindi siya nahirapang makauwi. Mas minabuti niya kasing magkaroon ng sariling sasakyan na magagamit kung sakaling gusto niyang mamasyal. Nahihiya kasi siyang gumamit ng sasakyan ni Jonard. Ilang sandali lamang ang lumipas nang may magbukas ng gate. Walang iba kundi ang kanyang ina. Gulat ang makikita sa mukha nito nang makita siya. Anak, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong nito na nahihimigan ng pag-aalala sa boses nito. Nag-away ba kayo ni Jonard? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kaniyang ina. Wala siyang maapuhap na sasabihin sa ina kundi ang nagawa lang niya ay yakapin ito ng mahigpit at umiyak. Hinagod nito ang likod niya. Iiyak mo lang yan, anak. Kung yan ang magpapagaan ng loob mo, gawin mo lang. Anito habang patuloy pa rin na hinahagod ang likod niya. Nang sa tingin niya ay ayos na siya, ay humiwalay na siya sa kaniyang ina. Makikita sa mga mata ni Catherine ang pamumugto niyon dahil sa pag-iyak. Sinapo ng kanyang ina ang kaniyang pisngi. Mas mabuti siguro na sa loob na lang tayo, anak, para mapag-usapan na rin natin ang dahilan kung bakit ka narito. Tumango siya at sabay silang naglakad ng kaniyang ina papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok sila ay pababa ng hagdan ang kaniyang ama. Maris, sino ang nag-doorbell? Tanong ng kaniyang ama habang kinukusot ang mga mata nito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Anak? Bulalas nito at dali-daling bumaba ng hagdan at sinalubong siya. Bakit ka narito? Nag-away ba kayo ni Jonard? Nag-aalalang tanong nito. Umiling-iling siya at ayon na naman ang luha sa kaniyang mga mata na hindi na matapos-tapos. May ibang babae po si Jonard. Aniya at naupo sa sofa at pinunasan ng luha sa kaniyang mga mata. Tumalim ang mga mata ng kaniyang ama. Samantalang lungkot naman ang makikita sa mukha ng kanyang ina. Mag-uusap kami ni June. Hindi makakalampas sa akin ang ginawa sa'yo ni Jonard. Gigil na sambit ng kanyang ama. Nakakuyom ang kamao nito at lumalabas ang litid nito sa leeg dahil sa matinding galit. Umiling siya. Wala namang mangyayari kahit sabihin ng kanyang ama ang ginawang pagtataksil sa kanya ni Jonard. Hindi na po kailangan, Dad. Dahil kahit sabihin mo naman yun ay hindi na magbabago ang lahat. Desisyon yun ni Jonard at kasalanan ko dahil pumayag akong magpakasal sa kanya. Nagsisisi niyang sabi. Huminga ng malalim ang kaniyang ama. Tinabihan siya ng kanyang ina sa sofa at hinawakan ang kaniyang kamay. Anong desisyon mo ngayon, anak? Tanong ng kanyang ina habang nakatingin sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang awa sa kanya. Tumingin siya sa kaniyang ama. Gusto ko munang mapag-isa, Dad and Mom. Gusto ko munang mag-unwind, baka sakaling makapag-move on ako. Sagot niya. Tumango-tango ang kaniyang ama. Sige, kung yan ang makakapagpagaan sa loob mo, gawin mo, anak. Tumabi ito sa kaniya at hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Gusto kong humingi ng tawad sa naging desisyon namin sa iyo, anak. Kung alam lang namin na ganito ang mangyayari, sana hindi ka na lang namin ipinagkasundo. Punong-puno ng pagsisis nitong sabi. Tiningnan niya ang ama at masuyong nginitian.
Ayos lang po yun, Dad. Nangyari na eh. Wala ring mangyayari kung magsisisihan pa tayo, hindi ba? Natuto ako sa nangyari na huwag magpapadalos-dalos sa mga desisyon sa buhay. Okay lang po yun. Pagpapalakas loob niya sa sarili. Pero sa totoo lang, naninikip ang dibdib niya. Pero pasasaan ba't mawawala din ang sakit na nararamdaman niya? Time heals all wounds naman. Matapos ang pag-uusap nilang iyon ay nagtungo na siya sa kaniyang kwarto para makapagpahinga at pinilit ang sarili na makatulog. Nagkapagdesisyon na siya. Bukas na bukas rin ay pupunta siya sa Milas Resort na pag-aari ng kaniyang ninang Vanji. Mayaman kasi ang pamilya nito at matalik na kaibigan ng kanyang ina. Samantala, hindi maiwasang ma-excite ni Aljon habang bumabiyahe patungong Milas Resort. Pag-aari iyon ng Tia Vanji niya, pinsan ng kanyang ina. Ang resort na yun ay malapit sa dagat kaya tiyak na mag-i-enjoy siya. Gusto muna niyang i-relax ang sarili dahil sa ilang buwan ding pagtatrabaho sa kumpanya na pag-aari ng kanyang ama. Pag nag-asawa na daw siya, ipapasa na sa kanya ang pagiging CEO. Natawa siya. Wala pa siyang balak na lumagay sa tahimik. Nag-i-enjoy pa siya sa buhay binata. Walang responsibilidad na iniisip. Nang makarating sa resort ay ipinark niya ang sasakyan sa parking area na malapit sa hotel. Kinuha niya ang bagahe ng compartment. May lumapit sa kanya na bellboy nang makapasok siya sa hotel. Kinuha nito sa kanya ang dala niyang may katamtamang laking traveling bag at nagtungo sa reception desk. Nang makuha ang mga kailangan ay nagtungo na siya kasama ang bellboy sa kanyang magiging silid. "Enjoy your stay here, sir," masiglang sabi nito sa kanya. Ngumiti lamang siya. Nang makalis ito ay isinara na niya ang pintuan at nahiga sa kama. "Hay, sa wakas, makakapagpahinga rin ako," aniya sa sarili. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para maligo dahil balak niyang maghapunan sa restaurant sa baba. Nang matapos maligo at makapagbihis ay lumabas na siya ng kanyang silid. "Sigurado ka ba talaga na kaya mong mag-isa rito sa resort?" Narinig niyang tanong ng isang babae. Napalingon siya sa pinanggagalingan nun na sa katabing silid lamang niya. Nakatalikod ang babae pero nakaharap sa kanya ang kausap nito. "Oo naman, huwag kang mag-alala, Lauren. Ayos lamang ako. Kailangan ko ito kaya huwag kang mag-alala," sabi ng babae. Mataba ang babae, pero maganda ito at magaling magdala ng damit. Bumagay ang suot nitong dress. Maputi ito. Sa tingin niya, kabastusan ng pakikinig ng usapan ng may usapan, kaya nagpasya na siyang magtungo sa elevator na magdadala sa kanya sa ibaba. Hindi maiwasang mapatingin ni Catherine sa lalaki. Nasa likuran ni Lauren. Kaso, papaalis na ito patungo sa elevator. Hindi kalayuan dito, kaya hindi niya masyadong namukaan ito. Maganda ang katawan nito at matangkad. "So, aalis na ako. Mag-iingat ka rito. Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tawagan ako ha." Bil nito at masuyo siyang tinitigan, tsaka hinawakan ang kanyang kamay. "Alam kong kayang-kaya mong lampasan ang pagsubok na yan sa iyong buhay. Ikaw pa, isa ka kaya sa pinakamatatag na babaeng nakilala ko." Pagpapalakas loob nito sa kanya. Napangiti siya. Kilalang kilala talaga siya nito. Lubos niyang ipinagpapasalamat ang pagkakaroon ng kaibigan na kagaya nito. Pinisil niya ang kamay nito. "Salamat, Lauren." Ikinumpas nito ang mga kamay. "Ano ka ba? Wala yun. Magkaibigan tayo, di ba?" Wika nito na naging dahilan para matawa sila pareho. Nagdesisyon silang sabay ng bumaba at maghiwalay sa lobby dahil papunta siya sa restaurant para maghapunan. Niyaya niya ito pero tumanggi ito dahil baka magabihan daw siya. Nang makapagpaalam ang bawat isa, nagpasya siyang pumasok sa restaurant na nasa kanang bahagi ng hotel. Nang makapasok siya roon ay pinili niyang maupo sa isang bakanting mesa na nasa malapit sa entrance. Pagkaupo niya ay may lumapit sa kaniyang service crew at binigyan siya ng menu. Matapos makapag-order ay umalis na rin ito.
Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng restaurant hanggang sa tumigil iyon sa isang mesa na may umuuko pang lalaki na walang iba kundi ang lalaki na nakita niya kanina. Hindi man niya lubusang nakita ang mukha nito pero alam niyang ito yon dahil natatandaan niya ang suot nitong damit. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam pero bigla siyang na-conscious sa sarili. Natatabaan ba ito sa kanya? Napapangitan ba ito sa kanya? Huminga siya ng malalim at itinuon sa labas ang paningin hanggang sa dumating ang kanyang order at nang matapos kumain at makapagbayad ay nagpasya na siyang bumalik sa kanyang hotel room. Bukas, pupunta siya sa beach para magpahangin. Nagising si Catherine na maaliwalas ang pakiramdam. Nagsuot siya ng sleeveless blouse na kulay blue na tinernohan ng maong na short na above the knee at kulay puting chiffon cardigan. Tiningnan niya ang refleksyon sa salamin. Bumagay sa kanya ang suot niya. Kahit mataba siya, kayang-kaya niyang dalhin ang isinusuot niya. Lumabas na siya at dumiretso na siya sa dalampasigan. Naglalakad siya ng mga sandaling iyon nang may magsalita sa kanyang likuran. "Nag-iisa ka yata, miss?" Tanong nito na naging dahilan para lumingon siya at makita ang lalaking umuuko pa sa katabing silid niya. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng katawan nito. Nakasuot ito ng Hawaiian polo at nakabukas ang lahat ng botones noon kaya lantad ang maganda nitong katawan. Nag-iwas siya ng tingin. "Oo," maikli niyang sagot. "Gusto mo bang samahan kita sa paglalakad? Mas maganda yung may kasama kang naglalakad para hindi boring, hindi ba?" Sabi nito na may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Hindi niya maiwasang mapatitig rito. Gwapo ito. Sa bagay, wala namang masama kung sasamahan siya nito. Hindi naman siguro siya nito gagawa ng masama, lalo na at may mga tao naman sa paligid. Tumawa ito. "Huwag kang matakot. Hindi kita gagawa ng masama kung yun ang ikinakatakot mo." Wika nito. "Hindi naman sa ganon. Sige, mabuti nga yung alok mo para may kakwentuhan ako." Sagot niya. Tumabi ito sa kanya at nagpasya na silang maglakad-lakad. Masarap sa pakiramdam na tumatama sa kaniyang paang tubig dagat na dinadala ng alon patungo sa dalampasigan. "Nagbabakasyon ka ba rito?" Hindi pa pala niya alam tanong ni Aljun sa kasama nito. Kanina, habang naglalakad siya patungong dalampasigan ay nakita niya itong nagpapalakad-lakad, kaya hindi na siya nag-atubiling lapitan ito. Kahit mataba ito ay hindi niya maiwasang humanga sa hubog ng katawan nito. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata na tumingin ito sa kanya, pero nanatili lamang ang kanyang paningin sa harap. Iba kasi ang epekto nun sa kanya. Parang may magneto iyon na nagsasabing titigan niya ito. "Hindi, may dahilan ako kaya ako pumunta dito." Sagot nito na may himigan ng lungkot sa boses. Humarap siya rito at inilahad ang kamay sa harapan nito. "Aljun pala," pagpapakilala niya sa sarili. Ngumiti ito at tinanggap ang pagkikipagkamay niya. "Catherine," sambit nito at agad na binawi ang kamay. "Napakagandang pangalan, parehas ng may-ari." Sinsero niyang sabi habang titig na titig sa mga mata nito. Namula ang pisngi nito at nag-iwas ng tingin. "Huwag mo nga akong binubola ng ganyan, hindi ako maganda." Sambit nito. "Bakit naman kita bobulahin? Bola ka ba? Totoo ang sinabi ko. Maganda ka. Alam mo ba may kasabihang beauty is in the eye of the beholder?" Aniya. Tumingin ito sa kanya at kitang-kita niya ang pamumuo ng luhas sa mga mata nito. May nasabi ba siyang hindi maganda? Kusang gumalaw ang mga kamay niya para tuyuin ang luhas sa mga mata nito. "Sorry, hindi ko sinasadya. Mukhang may pinagdadaan ka ngayon. Pwede mong i-share sa akin. Makikinig ako." Alok niya. Kitang-kitang pag-aalangan sa mukha nito, kaya nagsalita siyang muli. "Sabi nila mas maganda daw mag-open sa hindi mo kilala. No judgment." Aniya sabay ngiti. Nakatitig lamang ito at pagdakay ngumiti at tumango. "Mabuti pa nga't masasabi ko sa ibang nararamdaman ko para
Mapayuhan mo rin ako at para gumaan na rin ang pakiramdam ko. Pagsang-ayon nito at tumalikod, tsaka naupo sa dalampasigan. Sumunod siya at naupo sa tabi nito. Hindi nila alintana kung mabasa sila ng tubig dagat. Ang mahalaga ay masaya sila sa company ng isa't isa. Nagsimula na itong nagkwento tungkol sa pinagdadaanan nito. Habang nakikinig siya ay hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa asawa nito. Hindi ito marunong tumingin ng maganda. Hindi nakikita ang kagandahan sa panlabas na kaanyuan. Nakikita iyon sa panloob, sa puso. Nang umiyak ito ay humarap siya rito at niyakap ng mahigpit. Umiyak ka lang. Kung yan ang makakapagpagaan sa bigat na nararamdaman mo, gawin mo. Aniya at umiyak nga ito ng umiyak. Ilang sandali lamang ay natapos na ito at humiwalay sa kanya. Pasensya ka na. Nabasa tuloy ang damit mo. Hingi nito ng paumanhin at hindi siya magawang tingnan. Napangiti siya. Ayos lang. Ang mahalaga, nakatulong ang damit na ito sa'yo. Biro niya. Tiningnan siya nito at natawa. Natawa na rin siya. Bakit hindi mo subukang magpapayat uli? Malay mo this time, mag-succeed ka na. Pangungumbinsi niya. Bigla itong nalungkot. Ginawa ko na, pero walang nangyari eh. Dahil walang nag-uudyok sa'yo na gawin mo yon. Ngayon, may dahilan ka na. Isipin mo ang maginawa niya sa'yo. Yun ang gawin mong motivation para baguhin ang sarili mo. Maganda na rin yun dahil makakabuti rin yun sa kalusugan mo kung magpapapayat ka, di ba? Aniya. Tinitigan lamang siya nito. Bakit mo to ginagawa? Hindi mo naman ako kilala. Tanong nito na kakikitaan ng pagkalito ang muka. Tinitigan niya ito. Bakit? Kailangan bang makilala muna kita bago kita tulungan? At saka sa mga ibinahagi mo sa akin, kilala na kita. Ang pagtulong ay walang pinipili, kilala man o hindi. Basta ang mahalaga, sincere ka sa pagtulong sa kapwa. So, game ka? Panghihimok niya. Ngumiti ito ng matamis at tumango, tsaka biglang sumeryoso ang muka. Oo, game ako. Papatunayan ko kay Jonard na kaya kong magbago at ipaparamdam ko sa kanya na kaya kong baguhin ang sarili ko. Determinado nitong sabi. Narito sila Catherine at Aljon sa gymnasium dahil ito ang una nilang gagawin. Sa katunayan, hindi siya kumain ng kanin ng nagdaang araw. Prutas at gulay lamang. Parte iyon ng pagdadayet niya. Isa pala itong dating gym instructor at president ng kumpanya na pag-aari ng ama nito. Nagsimula na siyang mag-ehersisyo at talagang nahirapan siya. Ngunit ang laging tumatatak sa isipan niya ay ang papatunayan kay Aljon na kaya niyang baguhin ang sarili. Napagod ka ba? Tanong ni Aljon nang nakaupo sila sa isang bench at nagpapahinga habang umiinom sila ng tubig. Lumingon siya rito. Oo, pero kaya at kakayanin para sa sarili. Determinado niyang sabi. Natigilan siya ng punasan nito ang pawis sa kaniyang noo na may mga namumuong pawis. Napatitig siya sa mukha nito at kasabay noon ang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso. Anong ibig sabihin ito? Napatayo siya. Mabuti pa, ituloy na natin ang ginagawa natin para mabilis tayong matapos. Sabi niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Aljon pero tumayo na rin ito. Sure. Walang sigla nitong sabi at naglakad na patungo sa mga gym equipment. Hindi mahirap magustuhan si Aljon pero ayaw niyang masaktan. Baka ginagawa lang nito ang mga bagay na yon para tulungan siya. Para ma-build ang self-confidence niya. Hindi dahil sa may kahulugan iyon. Ayaw niyang umasa dahil tiyak na masasaktan lamang siya. Lumipas ang 2 linggo na ganoon ang ginagawa ni Catherine. Kasabay ng balanced diet ay napapansin niya na nababawasan ang kanyang timbang kahit papaano. Nagpaalam din siya sa kanyang magulang na medyo matatagalan ang pag-uwi niya. Idinahilan na lang niya na nag-e-enjoy siya sa pagbabakasyon. Ganon din ang ginawa ni Aljon. Nahihiya nga siya dahil naaapektuhan ng trabaho nito. Pero ayos lang daw yon dahil ang kapatid nitong babayang pumalit muna dito. Sasamahan daw siya nito hanggang maging matagumpay ang
pagpapapayat niya. Sobrang nagpapasalamat siya sa binata. Napapansin rin niya na sa paglipas ng araw ay mas napapalapit ang loob niya rito. Minsan nahuhuli niya ang sarili na nakatitig sa kisame habang iniisip ang binata. Napagtanto niyang gusto na niya ang binata. Maalaga ito sa kanya pero hindi niya iyon binibigyan ng kahulugan hanggat hindi nito sinasabi sa kanya na gusto rin siya nito ay hindi niya paaasahin ng sarili. Ang tanong, may posibilidad ba na magustuhan siya nito? Napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Ibang-iba na ang Katrina makikita roon. Makalipas ang 1 buwan at 2 linggo, malaki na ang ipinayat niya at gumanda ang katawan. Sa 1 buwan na tuloy-tuloy niyang ginawa ang dapat gawin ay naging successful ang pagpapapayat niya. Napangiti siya. Ganito pala ang pakiramdam kapag nagawa mo yung bagay na gusto mo at nagtagumpay ka. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ngayon, magkikita sila ni Aljun para kumain sa labas. Ngayon niya din ito pasasalamatan ng bongga. Bukas, aalis na siya para isakatuparan ng plano niya. Sunod-sunod na katok sa pinto ang pumukaw sa naglalayag niyang isipan. Nagtungo siya sa pinto at binuksan niyon. Tumambad sa kanyang harapan ang guwapong mukha ni Aljun. Nakasuot ito ng checkered polo at short na maong. Napatitig ito sa kanya. Tsaka sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kitang-kitang paghanga sa mukha nito. Wow! Ibang-iba ka na, Katrin. Ibang-iba na ang Katrin na nasa harapan ko ngayon. Bulalas nito habang nakatitig sa kanya ng may paghanga. Napakagatlabi siya dahil nakaramdam siya ng hiya. Thank you, sambit niya. Ngumiti ito. Thank yourself. Nagawa mo yan dahil sa pagpupursige mo at saka tinulungan mo ang sarili mo. Wika nito habang titig na titig sa kanya. Beautiful, inside and out. Namula ang pisngi niya sa sinabi nito. Nakasuot kasi siya ng summer dress na talagang humakab sa kaniyang katawan. Ikaw rin naman eh. Ang gwapo mo kaya ngayon. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Puri niya rito. Natawa ito. Bagay rin naman sa'yo ang suot mo. So, ibig bang sabihin nun? Bagay tayo? Hugot nito na naging dahilan para bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Joke lang. Bawi nito sa sinabi na naging dahilan para madismaya siya. Let's go? Anyaya nito sabay hawak sa kamay niya at iginiya siya palabas ng kaniyang silid. Napatingin siya sa magkahawak nilang kamay. Napangiti na lamang siya at hinayaan na lamang ito. Binitawan lang nito ang kamay niya nang pumasok sila sa loob ng elevator. Nang makarating sila sa lobby ay nagtungo na sila sa mini restaurant na malapit sa dalampasigan. May mga mesa sa labas na may malaking umbrella na nagsisilbi nilang lilim. Pinaghugot siya ng upuan ni Aljun. Matapos magpasalamat ay ito naman ang naupo sa tapat niya. Matapos makapag-order ng pagkain at mailapag iyon sa lamesa ay nagsimula na silang kumain. Sabay na tayong umuwi. Alok niya sa binata. Nag-angat naman ito ng tingin. Sure, ihatid na lang kita sa inyo. Alok din ito. No, pinutol na nito ang iba pa niyang sasabihin. I insist, ihahatid kita sa inyo. May diin itong sabi. Wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. So, anong balak mo? Tanong nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. So, sorpresahin ko si Jonard. Ipaparamdam ko sa kanya kung anong naramdaman ko noon. Determinado niyang sabi. Tumango-tango na lamang si Aljun at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos mananghalian ni na Aljun at Katrin, ay pumunta sila sa bukas na bar kapag ganitong umaga. Nagsaya silang dalawa hanggang sa malasing si Katrin dahil mahina ang tolerance nito sa alak. Kat, lasing ka na. Wika ni Aljun at tinakbayan ng babae, tsaka lumabas ng bar at nagtungo sa hotel. Katabi lang kasi ng hotel ang bar. Nang maihiga niya ang dalaga sa kama nito, ay hinila siya nito. Dito ka muna. Bantayan mo ako.
pakiusap nito at yun naman ang ginawa niya. Pero laking gulat niya nang hilahin siya ni Catherine na naging dahilan para pumaibabaw siya rito at halikan sa labi ng mapusok. Walang nagawa si Aljun kundi tugunin ang halik nito, lalo at may pagtingin siya sa dalaga, hanggang sa humantong iyon sa mas mainit na tagpo. Napatigil si Aljun nang mapagtanto na berhen pa si Catherine. Hindi niya akalain na berhen nito, na siya ang unang makakaangkin rito. Kitang-kita niyang sakit na bumabalatay sa mukha nito. Mahal na mahal kita. Yun lang ang namutawi sa labi ng dalaga. Nasaktan siya dahil alam niyang si Jonard ang tinutukoy nito. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Ito na ang huling gabi na makakasama niya ito at kung magbubunga man ang kapusukan nila ay handa siyang panagutan ang dalaga. Napapikit siya ng maratingang kasukdulan. Nahiga siya sa tabi ng dalaga at nakitang nakangiti ito pero nakapikit. Thank you for giving yourself to me. Sambit niya at hinalikan sa labi ang dalaga tsaka ipinikit ang mga mata. Bukas ay pag-uusapan nila ang nangyari. Nagising si Catherine na masakit ang ibabang parte ng kaniyang katawan. Nagmulat siya ng mga mata at ganun na lamang ang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso nang mahuling nakatitig sa kaniya si Aljun. Ngumiti ito sa kaniya. Good morning, beautiful. Bati nito sa kaniya na naging dahilan para mamula ang kaniyang pisngi at magbaba ng tingin. Tandang-tanda niya ang namagitan sa kanila kagabi. Oo, sabihin man na lasing siya pero may pakiramdam siya at alam niya ang ginagawa. Biglang sumagi sa isip niya ang namagitan sa kanila ng binata kagabi. Sabihin man na lasing siya pero may pakiramdam siya at alam niya ang ginagawa. Hindi siya nagsisisi na ibinigay niya ang sarili sa binata. Good morning din. Ganting bati niya. Hindi ko akalain na ako ang unang lalaki na nakakuha sa'yo. Komento nito. Nagtaas siya ng tingin at sinalubong ang titig nito. Nagsisisi ka ba na may nangyari sa atin? Hindi mo ba gusto ang kaalamang sa'yo ko ipinagkatiwala ang sarili ko? Tanong niya. Wala pa siyang nakukuhang sagot pero nasasakta na siya. Hinawakan nito ang pisngi niya at inilapit ang mukha sa kanya tsaka mas pinakatitigan. Bakit naman ako magsisisi? Ang namagitan sa atin ang pinakamasayang nangyari sa akin dito. Higit sa lahat, ang makilalang isang tulad mo. At kung sakali man na magbunga ang nangyari sa atin ay handa kitang panagutan dahil ganoon kita kamahal. Pagtatapat nito na ikinalaki ng mga mata niya. Mahal mo ko? Nabigla niyang tanong. Ngumiti ito. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kahit naman hindi ka magbago, handa akong tanggapin lahat sa'yo. Ganon kita kamahal. Ang tanong, mahal mo rin ba ako? Nangangamba nitong tanong. Napakagatlabi siya. Akala niya, one-sided love lang ang lahat. Pero hindi pala. Dahil mahal din siya ng lalaking mahal niya. Oo, mahal rin kita, Aljun. Mahal na mahal kita, Aljun. Binago mo ako. At sa'yo ko naramdaman na may tao palang handa akong tanggapin kung sino ako. Lalaking ipaparamdam sa akin na ang pagmamahal ay hindi nakikita sa panlabas na kaanyuan. Salamat dahil nakilala kita. Madamdamin niyang pahayag. Mabilis nitong inilapat ang labi sa kanyang labi at hinalikan siya ng marubdob, mainit at punong-puno ng pananabik na halik at tinugo naman niya iyon ng buong pagmamahal at sa ikalawang pagkakataon ay nag-isa ang kanilang katawan. Pababa ng sports car si Catherine ng sandaling iyon. Narito siya ngayon sa Williams Group of Company. Siya ang inatasan ng kaniyang ama na dumalo sa meeting nito kay Jonard William. Kahit gaano man ang nangyari sa kanila, ay hindi naapektuhan ng relasyon ni na June William at ng kaniyang ama. Wala namang kasalanan si June sa ginawa ng anak. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa entrance ng building.
Agad siyang pinagbuksan ng guard. Nang makapasok siya sa loob, ay napatingin sa kanya ang mga nasa lobby. Makikita sa mukha ng mga ito ang paghanga. Taas noo siyang nagtungo sa elevator na magdadala sa kanya sa 5th floor kung saan naroon ang conference room. Nang huminto ang elevator ay lumabas na siya. Tsaka nilakad ang pasilyo patungo sa dulong bahagi kung saan naroon ang conference room. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok sa loob. Napalingon ng lahat sa kanya. Gulat, paghanga at pagkamangha ang makikita sa mukha ng mga ito. Napatayo si June William na makikita rin sa mukha ang labis na paghanga. Nilapitan siya na may ngiti sa mga labi. "Catherine William?" Tanong nito. Gusto niyang paikutin ang mga mata nang marinig ang apelyido na sana hindi na lang niya ginamit. Nakita niya sa sulok ng kanyang mata si Jonard na hinagod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Kitang-kita sa mukha nito ang paghanga. Ngumiti siya ng matamis sa biyanan. Ibang-iba ang ugali nito sa anak. "Yes po, ako nga po. Ako po kasi ang inatasan ni Dad na dumalo rito sa meeting dahil may biglaan silang lakad ni Mommy." Pagdadahilan niya, dahil lang totoo, plano nila iyon para ipamukha kay Jonard na hindi na siya yung matabang babae na niloko nito. Tumango-tango ito. "You look gorgeous today." Punong-puno ng paghanga nitong sabi. Humarap ito sa mga naroon. "Ladies and gentlemen, I would like you to meet Catherine William, my daughter-in-law and daughter of Mr. Charles Fernando." Anunsyo nito. Nagulat man ang mga naroon ay pumalakpak pa rin ang mga ito. Humingi rin ng dispensa si June William kung bakit naging pribado ang kanilang kasal at kung bakit ngayon lamang siya nakita ng mga ito. Umupo siya sa tabi ni Jonard. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. "Mag-usap tayo mamaya. By the way, you look pretty." Puri nito. Gusto niyang masuka sa sinabi nito. Kitang-kita sa mukha nito ang pagnanasa. "Maglaway ka ngayon." Aniya sa sarili. Ngumiti na lamang siya at tumango. Kailangan nila talagang mag-usap. Naikuyom niya ang kanyang kamao nang dumantay ang kamay nito sa kanyang hita at hinahaplos-haplos iyon tsaka pinisil-pisil. Muli, bumulong ito. "Namiss kita. Ang laki ng pinagbago mo, Catherine. Pinahanga mo ko." Wika nito. Ngumiti na lamang siya at nakinig na lang sa meeting. Matapos ang meeting ay nagpaiwan silang dalawa ni Jonard. Pinagsalikop niya ang mga kamay sa kanyang dibdib. "May sasabihin ako sa'yo." Panimula niya. "Gusto ko na mag-file ng divorce sa ating dalawa." Nakatayo siya at nakaharap dito. Umiling ito. "No! Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Noong nawala kay Don ko, napagtanto ang mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako, Catherine. Ngayon na hindi na ikaw ang Catherine noon, hindi na kita papakawalan pa. Bigyan mo naman ng chance ang pagsasama natin. Pangako, magbabago ako at mamahalin kita." Pagmamakaawa nito at lumuhod pa sa kanyang harapan. Best Actor. "I'm sorry, pero hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam na hindi pinili?" Aniya, at inalis ang kamay nito na nakahawak sa kaniyang binti. Tsaka lumayo rito. "One of these days, ibibigay ko ang divorce papers natin." Aniya tumalikod. Ngumiti siya dahil kitang-kita niyang sakit na bumalatay sa mukha nito dahil sa hindi niya ito pinili. Biglang sumagi sa isip niya si Aljun. Namimiss na niya ito. Magiging malaya na sila. Pagkatapos niyang mailakad lahat ng papeles para sa divorce nila ni Jonard, ay pupuntahan niya ito. Ipinangako niya iyon dito. Hindi makapag-concentrate si Aljun sa ginagawa sa harap ng kanyang computer sa opisina niya dahil naglalayag ang kanyang isipan. Kulang din siya sa tulog dahil laging laman ng kanyang isipan si Catherine. Namimiss na niya ito. 1 linggo na kasi buhat nang ihatid niya ito sa kanila. Pero nangako ito na pupuntahan siya rito sa kumpanya.
Araw-araw ay inaabangan niya ito na puntahan siya rito sa opisina. Pero nadidismaya lang dahil pagsapit ng hapon ay walang Catherine na dumarating. Minsan naiisip niya na baka nagkabalikan na ang dalawa at nasasaktan siya kapag iniisip niya iyon. Mahal na mahal niya ang dalaga at ito ang babaeng gusto niyang iharap sa altar, maging ina ng kaniyang mga anak. Huminga siya ng malalim at pilit na iwinaksi ang mga isiping iyon. Mukhang busy tayo ngayon Wika ng tinig na pamilyar sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang boses na kinasasabi kanyang marinig. Naghahalusinate na ba siya dahil ang dalaga na lang ang laging laman ng kanyang isipan? Nagangat siya ng tingin at hindi siya nagkamali dahil nasa harapan niya ang babaeng laman ng kanyang isipan ng halos 1 linggo. Catherine! Hindi makapaniwala niyang sambit. Ngumiti ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tumayo siya at sinalubong ito. Kagad niyang ipinalibot ang mga kamay sa bewang nito at pinakatitigan nito. Samantala, ipinalibot naman ito ang mga kamay sa kaniyang leeg. Oo, ako nga. Namiss mo ba ako? Tudyo nitong tanong na may ngisi pa sa mga labi. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Sobrang namiss kita. Madamdamin niyang bahayag. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Inalis ang isang kamay sa leeg niya at ipinaraan ang hintuturo sa ilalim ng kanyang mga mata. Kulang ka sa tulog. Nag-aalala nitong tanong. Sino ba naman ang hindi kukulangin sa tulog kung araw-araw ikaw ang laman ng isip ko? Hindi ko maiwasang magamba na baka hindi ka na bumalik sa akin. Na baka mas pinili mong makasama si... Pinutol na ni Catherine ang iba pang sasabihin ni Aljun sa pamamagitan ng isang masuyong halik na tinugon naman niya ng mainit at maalab na halik. Mas hinapit niya ito palapit sa katawan niya. Parehas na hinihingal na maghiwalay ang kanilang labi. Pinagdikit niya ang kanilang mga noo at pinakatitigan ito. Thank you for coming back. I miss you. Buong sinseridad niyang sabi. Kapag sinabi kong babalik ako, babalik ako. Mahal kita, Aljun. Mahal na mahal kita. Thank you for coming to my life. You're God sent. Akala ko noon, wala nang magmamahal sa akin ng totoo. Pero nagkamali ako dahil nang dumating ka, doon ko napagtanto na may tatanggap pa rin pala sa akin. Maraming salamat. Madamdamin nitong pahayag. Nang mga sandaling ngayon ay wala siyang masabi, kaya ang ginawa niya ay sinakop niya ang labi nito at ipinaramdam kung gaano niya ito kamahal. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil pinagtagpo sila ni Catherine. Love moves in mysterious way, ika nga nila. At yun ang nangyari sa kanilang dalawa ni Catherine. Makalipas ang 3 buwan ay nagpasya sina Catherine at Aljun na magpakasal. At makalipas ang 6 na buwan ay nagsilang si Catherine ng isang malusog na sanggol na babae na pinangalan ng Jorin. Sa unang buwan nila bilang magkasintahan ay buntis na si Catherine. Excited na lumabas ng kotse si Aljun pagka-uwi niya galing sa trabaho. Siya na ngayon ang CEO ng Samento Enterprise. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay at tinungo ang silid nilang mag-asawa. Nasasabik na siyang makita ito. Nadatnan niyang nakatayo si Catherine habang ipinaghehele ang kanilang prinsesa. Napatingin ang asawa sa kanya nang mapansin ang pagdating niya. Ngumiti ito sa kanya at ganun din siya rito. Lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa noo. Kamusta ang buong maghapon mo, mahal? Tanong niya rito. Huminga ito ng malalim. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod. Nakakapagod, pero masaya ang ginagawa ko. Masaya ako sa pag-aalaga kay Jorin at sa pag-aalaga sa'yo. Ito ang sinumpaan kong tungkulin ng ikasal tayo. Madamdamin itong sabi habang titig na titig sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Salamat, mahal. Magbihis ka na, mahal. Wika nito at natawa siya. Mabuti pa nga dahil naiirita ako sa suot ko. Akalain mo nga naman na maghapon ko itong suot. Biro niya na ikinatawa ng asawa at hinalikan ito sa noo.
na makapagbihis ay nilapitan niya ang asawa at kinuha rito si Jorin. Ako na munang mag-aalaga. Ipahinga mo muna ang iyong sarili at gigisingin na lang kita kapag tinawag na tayo ni Ate Mavi para sa hapunan. Sambit niya. Oo, pagod siya sa mahaghapong trabaho, pero mas kailangan ng asawa ang pahinga dahil hindi biro ang mag-alaga ng bata. Sinabi niya rito na mag-hire sila ng mag-aalaga kay Jorin pero tumanggi ito. Mas gusto daw nito na ito ang mag-alaga kay Jorin. Iba pa rin kasi kapag ina ang nag-aalaga sa anak. Si Ate Mavi naman ay katulong nila simula ng mag-7 buwan ang tiyan ng asawa. Ngumiti ito. Thank you, mahal. Kahit na alam kong pagod ka, tinutulungan mo ko. Buong pagsuyo nitong sabi. Responsibilidad ko rin ito. Aniya at mabilis na hinalikan ito sa labi. Nagtungo na si Catherine sa kama at nahiga para makapagpahinga. Siya naman ay tinitigan ng napakalusog nilang anak. Mahal na mahal ka namin, Jorin, at sisiguraduhin namin na ibibigay namin ang mga pangangailangan mo at ang pagmamahal na deserve mo. Aniya at dinampian ng halik sa noo ang anak. Napatingin siya sa asawa. Mahimbing na itong natutulog. Ipinapangako niya na ano man ang pagdaanan nila, ano man ang mangyari ay magiging matatag siya para sa pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa dulo ng ating kwento. Ito po ang Dear Siren at hanggang sa muli.